May nakita ka na bang ganitong video sa social media? At ito pa. You make your own history in this planet. Ang cute, di ba? O yung mga ganitong post sa Facebook. O ganito. At ito pa. Sa unang tingin, madaling baliwalain ang mga post na ito. Nakaka-entertain naman. At para sa iba, halata naman na hindi ito totoo. Pero ayon sa investigasyon ng mga journalist namin dito sa press1.ph, ang mga post na ito ay hindi basta-basta. May malaking papel ang mga post na ito sa mas malawak na network ng mga Facebook page na gumagamit ng AI-generated content para mapalawak ang kanilang audience, palakasin ang engagement, kumita, at sa huli, magpalaganap ng political na mensahe. Ako si Nico Balbidina at sige, pag-usapan natin to. Sa loob ng ilang buwan, sinuyod ng aming team dito sa press1.ph ang daang-daang mga pages at mga post nila sa Facebook. At may isang pattern na paulit-ulit lumabas. Magkakaibang Facebook pages ang sabay-sabay na nagpo-post ng AI-generated na content. Minsan mga baby videos ng mga Duterte, minsan naman mga peking tribute art na gawa daw ng mga ordinaryong Pilipino o minsan pa nga ng mga dayuhan. Tignan natin for example itong dalawang Facebook pages na ito. Ang Bagong Pilipinas at ang Duterte News Info. By the way, bago natin pagpatuloy, kailangan ko linawin na hindi porket may news ang pangalan na isang social media page ay nangangahulugang balita na agad ang nilalabas nito. Matagal ng teknik ng mga disinformation actors na magpanggap na balita ang kanilang ibinubuga. Kaya dapat din tayo mag-ingat sa ganyan. Anyway, itong dalawang Facebook page na to, nahuli ng aming team na tila sabay kung maglabas ng kanilang mga post. At ang mga content na nilalabas nila, pare-parehong AI generated, pare-parehong peke. Maraming content, bultuhan ng bagsak. At dahil dyan, nagagawa nitong lituhin ang algorithm para makahakot ng mas malawak na audience online at maparami ang kanilang naiimpluwensyahan. Heto pa, para maiwasan nila ang content moderation protocols ng Facebook at ma-flag ng mga fact-checkers tulad ng press1.ph, naglalagay ng mga disclaimers ang mga nagpapatakbo ng mga pages na ito na kesyo pang entertainment lang naman daw ang kanilang mga post. Pero kung susuriin natin ang reaksyon ng kanilang mga audience na nakakakita ng mga post na ito, makikita natin na baliwala itong mga disclaimer na ito. Mag-zoom in tayo sa isa sa mga AI videos para mas maintindihan natin kung bakit ito problematic. Okay, so bago tayo magpatuloy, may isa muna tayong gagawin. Para mas madali nating matukoy ang mga example ng mga AI-generated videos dito sa explainer na ito. Lalagyan namin ng label ang bawat AI-generated or peking video na ilalagay namin sa video na ito. So every time na may makita kayong video at merong ganitong label, ibig sabihin yan ay peke ito or AI-generated. So anyway, mabalik tayo. Tignan natin for example itong Facebook page na ito na nakapangalan sa isang Sara Hermina. Limpak-limpak ang mga reels ng Facebook page na ito. Halos lahat AI-generated content. June noong nakaraang taon, habang kainitan ng issue ng unang impeachment na kinaharap ni Vice President Sara Duterte, nag-post ang page na ito ng ganitong video. Pag natumba yung bata, nagagalit yung magulang. Nadagba ko, sinundo niya ako sa paaralan. Nakita ko, nakatingin yung tatay ko, nandun sa sasakyan. Upo ako sa sasakyan, sabi niya, huwag ka umiyak. Kasabay ng matapang na projection ni Sara Duterte sa harap ng mga investigasyon na kinakaharap niya, doble kayod naman ng ilang mga social media pages na maglabas ng AI-generated content na nagpapalambot sa kanyang imahe. Bale, itong Duterteng ito, Huwag ka tumigil lang hanggang hindi mo mapatay sila. Imagined myself cutting his head. pinagmumukhang ganito. At huwag niyong mamalitin ang epekto ng ganitong klaseng video ha. As of recording, nasa mahigit 42,000 na ang reactions na nahakot nitong video na to. At ang mga comments, kayo na humusga. Alam nyo, hindi na bago ang ganitong estratehiya. Noong 2024, ginamit din ito sa kampanya ni Prabowo Subianto sa Indonesia. Gumamit din siya ng mga cute na AI images para palambutin ang kanyang pampublikong imahe. Malaking contrast ito sa matagal ng paratang laban sa dating general, kabilang na ang kanyang human rights record. Ayon kay Dr. Christian Hosenski,
head ng Department of Political Science sa University of Social and Media Culture sa Torun, sa Poland, mas nagiging relatable ang mga kontrobersyal na political figures dahil sa ganitong klaseng content. May dalawang resulta ang ganitong estratehiya. Pinapalambot nito ang imahe ng mga strongman sa paggamit ng mga cute at emotional na mga larawan. Pangalawa, bumubuo ito ng alternative na bersyon ng kanilang political history sa kamalayan ng mga tao. Habang patuloy ang pagdinig ng Senado bilang impeachment court ni Sara Duterte, at habang papainit ng papainit ang lagay ng politika sa ating bansa habang papalapit naman ang 2028 national elections, mas lalo nagiging mahalaga ang ating pagiging mapanuri sa mga nakikita natin online. Ang tunay na issue ngayon ay hindi na kung AI-generated ba ang isang video or hindi. Ang mas mahalagang tanong ay kung ano ang mga naratibo na dinadala ng mga ito at kung paano nito hinuhubog ang ating pagtingin sa mga tao, sa mga pangyayari at sa katotohanan mismo. Hindi lang ito issue ng AI. Issue ito na kung paano hinuhubog ang opinyon ng publiko ngayong digital age. At ang susunod na halalan ay hindi lang maipapanalo ng mga rally, ng mga debate o ng mga prinsipyo, kung hindi pati sa mga feed na araw-araw nating sinuscroll.